Never imagined that you would come and save me. You made me believe in things which I cannot see. You opened my eyes to a good and brand new day. You taught me the truth, Lord, showed me the way. Jesus, you're a superstar. I know the truth of who you are. I will tell the world and shout your name. With all my heart I praise, I dream to see you face to face. No one could ever take your place. All the people will sing upon your throne. 'Cause you're a superstar. Never imagined that you would come and save me. You made me believe in things which I cannot see. You opened my eyes to a good and brand new day. You taught me the truth, Lord, and showed me the way. Jesus, you're a superstar. I know the truth of who you are. I will tell the world and shout your name. With all my heart I praise, I dream to see you face to face. No one could ever take your place. All the people will sing upon your throne. 'Cause you're a superstar. Jesus, you're the superstar. I know the truth of who you are. I will tell the world and shout your name. With all my heart I praise, I dream to see you face to face. No one could ever take your place. All the people will sing upon your throne. 'Cause you're the superstar. 'Cause you're the superstar. 'Cause you're the superstar. I've been spending the day always searching for you. I have freedom in you, oh Lord. I've been spending my time always praying to you. My direction is you, oh Lord. You alone can give it to me. You alone can take all my fears. Guide me, Lord. Lead me, Lord. Be with me. Can't do anything without you, oh
Embrace me, Lord. Embrace me with your presence. I need you. At ano pa nga po, aming Panginoon, ang kaya namin gawin kung wala ka sa amin? Ano po ang kaya namin gawin kung hindi po dahil sa inyo? For apart from you, we truly are nothing. We are just we because of you. Kahit hindi Pasko, kahit may pagsubok ka, great joy. Dahil hindi basta-basta po ang ginawa ng Lord sa ating cross of Calvary. Sa Pasko, bagong taon, ano mang pagkakataon sa'yo lamang ang pagtitiwala mo, pag-ibig mo walang katulad at pinagbabago. Pagkasama ka, Jesus, araw-araw Pasko. Ang Christmas po, love talaga. Anong klaseng love? Love that is activated by forgiveness. Yung forgiveness mo ay nandun ang main ingredients, which is understanding, pangunawa sa kapwa. Pag yun ang ginawa natin, masaya ang Pasko po nating lahat. Purihin po ang ating Diyos. Napakagandang tignan po na lahat ng mga anak ng Diyos, ng To God be the glory yan, ay nagsama-sama po ngayon sa lugar na ito. Which is sabi mo sa tabi mong, good morning sa'yo. Sabi mo naman na nasa likod mo, salamat at nandito ka. Ayan, napakabuti po ng ating Diyos sapagkat hanggang ngayon, ay nakapagtitipon tayo upang magpuri ng sama-sama sa ating Panginoon. Alright, mag-umpisa na po tayo. Magbasa po muna tayo ng ilang talata sa Biblia. Genesis chapter 8, verses 20 to 22. Then Noah built an altar to the Lord and took of every clean animal and of every clean bird and offered burnt offerings on the altar. And the Lord smelled a soothing aroma. Then the Lord said in his heart, I will never again curse the ground for man's sake, although the imagination of man's heart is evil from his youth. Now will I again destroy every living thing as I have done. Oh, purihin po ang ating Diyos. Napakabuti po ng ating Panginoon. Sapagkat bakit? Nang nakaraan, mga araw, nakaraan, mga buwan, ups and downs ang buhay natin. Merong pinagpala sa atin, merong tumanggap na mga mabibigat na pagsubok, pero still, nakaraos tayo ng 1 taon. Amen?
Hindi po kasi natin pwedeng sabihin na kung tayo anak ng Diyos, wala ka ng, lahat na ng tatapakan mo ay maganda, smooth. Hindi po. Pag anak ka ng Diyos, didisiplin ka ng Lord na sanay ka sa lahat ng mga bagay. Kaya katulad ng nangyari nung unang panahon kila Noah, nagkaroon ng paggunaw, still pagkatapos ng pagsubok, natuto pa rin siyang mag-alay sa ating Panginoon. Katulad ng ginagawa natin, every Sunday, naghahandog tayo. Wala tayo ngayong handog ng mga hayop. Ang dala-dala natin ng ating sarili, di ba? Sabi, ialay ninyo ang inyong sarili sa ating Panginoon. Okay, ngayon tayo po ay mag-aalay na ating mga sarili sa ating Diyos. Kalimutan natin yung mga bagay na nakaraan. Linisin natin ang ating pusong, ating isip, at tayo po ay dudulog sa ating Diyos. Iyuko po natin ang ating mga ulo. Let us pray. Dakilang Ama, maraming salamat po. Sapagkat alam namin, Lord, noong mga nakaraang taon, nakaraang buwan, nakaraang araw, marami mga bagay na ginawa ka sa buhay namin. Merong pagpapala, merong mga pagsubok, merong dumanas na mabibigat na pagsubok. Pero still, nandito pa rin kami, nagpapasalamat sa inyo. Kaya kung ano ang ginawa ni Noah, ginagawa din namin ngayon, Lord. After ng pagsubok, after nitong nakaraang taon, nandirito kami. Magpapasalamat kami. Ihahandog namin ang aming mga sarili sa inyo. Kaya dalangin namin na yung mapagpalang kamay na tanggapin mo po kaming lahat. Basbasa mo po kami. Linisin mo po kaming katulad mong malinis. At gawin mong kaaya-ayang handog sa inyong harapan. Tinataas namin ang gawain ito, O Diyos, na kayo po ang siya manguna. Kayo rin ang siya magtapos. Gawin mong pagpapala ang lahat na maririnig at makikita mo ngayon. Ang mga pag-aalay na awitan na pangunahan ng aming mga singers, banda, puspusin mo ng Espiritu Santo. Higit sa lahat, Lord, ang aming beloved Bishop na lagi mong ginagamit upang palakasin ang aming faith. Double portion ng anointing ang paggalaw mo po sa Kanya. Maraming salamat po sa pagtsatsaga mo sa amin, sa pagtuturo mo sa amin. Sa iyo po lahat ang kapurihan. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Sorrows, I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm saying yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. One more time. I'm saying yes, Lord, yes, Lord.
2025, hindi incomplete faith, pero complete faith, total trust to the same God. I won't be discouraged, even when I'm discouraged. I'll remind my soul of all you've done before. I won't be distracted, even in the distraction. I will trust the one who's greater than the storm. I will trust the one who's greater than the storm. I don't need another reason. I don't need more convincing. The same God who made a way, it's the same God who's here today. Even in my darkest moments, this will be the truth I'm holding. The same God who made a way, it's the same God who's here today. I won't be shaken, even when I'm shrinking. Having done all I can do, I still stand. And I will worship, yes I will worship. I will face whatever comes with lifted hands. I don't need another reason. I don't need more convincing.
Okay, puri ng Diyos, mga kapatid, at sumayin niyo ang kapayapaan ng ating Lord. Salamat po. Muli tayo nakapag-praising sa ating Lord. Alam niyo, yung 2024, napakabilis na lumipas po. At ngayon, papasok tayo ng 2025. Ang gusto mangyari ng Lord ay kung ano ang dapat natin gawin dito po ngayon sa 2024 bago matapos itong taong ito. And how I wish na sana po lahat tayo ay nandito ngayon, lalo sa next week po ay umpisa na po ng ating 2025. Dapat lahat po tayo nandito po. At sana bago matapos din itong taong ito, lahat tayo nandito rin po. Mas maganda yung ganun po. Tinapos natin, inumpisahan natin. Tatapusin uli natin, umpisahan uli natin. Di ba po, nagumpisa, hindi tinapos ngayon. Dapat sana inumpisahan nila noon, tatapusin mo ngayon itong service natin. Yan po yung pinakahuling service ng 2024 at ang susunod naman ang pinakaunang service po ng 2025. Kaya kailangan po, lahat tayo naniniwala po ako, papasok po ang 2025 at kailangan makuha na natin ang kailangan natin sa ating Lord. Kailangan po. Kung baka sa para tayong yung 4 lepers na fed up na sila. Na-fed up sila, kanya sa kala, mamatay, mabuhay, dumiretso sila para makuha. Nakuha nila, mga kapatid. At ganoon dapat tayo. Fed up na tayo doon sa kinalalagyan natin ngayon. Ano man yung bumabagabag sa'yo, ano man ang problem mo ngayon, dapat sa 2025, malutas yung problema na yan. Pagpasok ka lang, malutas yung problema na yan. Naniniwala kayo doon. Yes. Kaya tayo believers tayo lahat. Kasi naniniwala tayo sinasabi ng Lord at yung sinasabi ng Lord na yun siya magiging magandang bagay para sa atin po. Pagpasok ng taon na ito, kailangan maging maayos po. Kasi anak tayo ng Diyos. Anak tayo ng Lord at dapat po bilang anak ng Diyos ay nasa atin ang favor ng ating Lord. Kung nasa atin ang favor ng Lord, kahit sabihin natin unfavorable doon sa iba po, dapat sa atin favorable pa rin yung mga nangyayari po. Whether negative o ano man yan ay kailangan favorable pa rin po sa atin. Kasi may favor tayo sa atin, Lord. Nasa atin ang favor ng Lord. Tayo po'y pinagpala ng ating Panginoon. Sa katunayan lang, matatapos na itong taong ito, 2 araw na lang. Nakatayo ka pa rin, handya ka pa rin hanggang ngayon. Yes. Kaya marami tayong pasasalamatan sa ating Lord sa araw pong ito. Again, the book of Ezra, chapter 3, verses 10 to 11. And when the builders laid the foundation of the temple of the Lord, the priests stood in their apparel with trumpets, and the Levites, sons of Asaph, with cymbals to praise the Lord according to the ordinance of David, king of Israel. And they sang responsibly, praising and giving thanks to the Lord, for He is good. For His mercy endures forever toward Israel. Then all the people shouted with a great shout when they praised the Lord, because the foundation of the house of the Lord was laid. But many of the priests and Levites and heads of the fathers' houses, old men who had seen the first temple, wept with a loud voice when the foundation of the temple was laid before their eyes, yet many shouted aloud for joy. Verse 13, so that the people could not discern, they could not distinguish the noise of the shout of joy from the noise of the weeping of the people, for the people shouted with a loud shout, and the sound was heard afar off. Our subject today is entitled Advanced Thanksgiving. Yuko natin ang ulo natin. Dakilang Ama, salamat ulit sa iyo, Diyos, sa umagang ito. Muli kami nagbubugay, O Lord, at nagpapasalamat sa lahat ng bagay na ginawa mo sa amin, Lord, sa loob na isang taong ito, Ama. Ang ngayon po ay huling service namin, O Diyos, at tulutan mo itong huling service namin maging remarkable sa amin lahat, O Lord, maging sa iyong harapan, Panginoon. At tulutan mo, O Diyos, na sa araw na ito at sa oras ito, Lord, ay mapasalamatan ka namin ng sobra-sobra, O Diyos, sa lahat ng ginawa mo sa amin noong taong 2024 o dito sa taong 2024 na ito. Tulutan mo, Lord, na ang spirit of thanksgiving ay pumasok sa aming mga puso, O Diyos, at kaya hindi namin pasasalamat ay manggaling sa aming puso at kaluluwa, Ama. Maraming salamat, Lord. Ikaw na po ang bahala kong bilang sa pagitan ng anointing ng Holy Spirit, O Lord, in Jesus' name. Amen and Amen.
Okay, you may all be seated, please. Now, 2 days to go, and the year 2024 will be over. Tapos na po ito. Doon, 2 araw na lang, wala na po ang 2024. But before we talk about 2025, let's first talk about what is the best thing to do before 2025. Now for me, we have to analyze why we have survived 2024. Bakit tayo nakasurvive? Despite different hardships in life. Ang dami natin dinanas noong 2024. Lahat tayo nandito po. Iba't ibang klase ng kabigatan ng problema sa buhay. Pero bakit at paano tayo nakasurvive? Well, I know all of you will agree with me that it's because of the goodness of God, His faithfulness to His word or promises, and it's because of His grace and mercy to all of us. Had it not been for His great attributes, we would not able to survive the year 2024 in all aspects of our lives. Kung wala lahat yun, ay hindi tayo makakaraos tong taong ito. And what do you think God expects from us? Ano ngayon ang inaasahan ng Lord? Luke 17, 12, 19. Then as he entered a certain village, there met him 10 men who were lepers who stood afar off. And they lifted up their voices and said, Jesus, Master, have mercy on me. Take note, have mercy on me. So when he saw them, he said to them, go show yourselves to the priest. And so it was that as they went, they were cleansed. And one of them, when he saw that he was healed, returned. Bumalik yung isa. And with a loud voice, glorified God. And fell down on his face at his feet, giving him thanks, giving the Lord Jesus Christ thanks, and he was a Samaritan or a non-believer. Now, so Jesus answered and said, were there not 10 cleansed, but where are the 9? Were there not any found who returned to give glory to God? So ang pasasalamat po ay giving glory to God, except this foreigner or this Samaritan. So kung mapupunan natin po, 10 silang lahat. Nang sila po ay pinagaling, bumalik yung isa, yung magpapasalamat bumalik. Pero wala doon ang atensyon ng Lord. Ang atensyon ng Lord doon sa siyam na hindi nagpasalamat. So doon yung makikita yung attention ng Lord. Pagdating sa Thanksgiving po ay yon ang gusto ng Lord na pag may ginawa ang Lord sa atin, babalik ka sa Kanya. Sa katunayan sa umagang ito, naging matalino kayo. 1 taong may ginawa ang Diyos sa inyo at sa huling service, bumalik kayo dito po. Kaya yan po'y maganda sa harapan ng ating Diyos na buhay. Yan po'y pagpapakita po ng inyong gratitude sa ating Lord. Na sa huling-huling service na ito, dito sa iglesyang ginamit ang Diyos sa inyo, nandirito tayo para magpasalamat sa ating Lord. At ang gusto kong bigyan ng diin doon, mga kapatid, ay yung pong sa 10 na yon, yung siyam ang siyang hinahanap ng ating Lord. Yung hindi nagpasalamat po sa Kanya. Kanya mamaya magpapasalamat tayo, hahanapin na Lord yung mga wala dito. Ba't hindi kayo nagpasalamat sa araw, sa huling araw ng service na magpapasalamat tayo sa Diyos, hindi kayo nakita sa loob ng iyong iglesyang inassign ko sa inyo. Yan ang problema po. Kanya dyan yung makikita kung paano maghanap ang Lord. Wala siyang pakialam kahit saan ka nando doon. Basta doon sa huling araw na yun na magpapasalamat ang iglesia, dapat nandiyan ka bilang pagtanaw ng utang na loob sa Diyos natin dahil hanggang ngayon nakatayo pa rin po tayo dito sa iglesia na ito. That's why Jesus said on verse 19, and He said to him, arise, go your way, your faith has made you well. Your faith. Bakit your faith? Samantalang lahat sila ay gumaling. Lahat sila gumaling. Kasi your faith has made you well. Yung pananampalataya mo ang siyang naging
dahilan para yung kabuuan ng healing ay makuha mo. Yung iba hindi totally healed, siya po ay totally healed dahil bumalik siya. At yung pagbalik niya ay isa ring sign ng pananampalataya po. Kasi kung mapupunan nyo kanina, sinabi ko sa inyo, take note about the mercy of God. Kasi ang sabi nilang 10, Lord, have mercy on us. Nung sabi nila yung huminto ang Lord at sila po'y pinagaling ng ating Lord. So in other words, itong isang ito ay bumalik dahil nandun yung kanyang pananampalataya. Saan? Yan ang tanong ngayon. Mamaya natin malaman. Now, in other words, God expects us to give thanks to Him. Otherwise, we would not have been here today. Kung hindi dahil sa Diyos, wala tayo rito, kanya ang Lord ine-expect na tayo po ay magpapasalamat sa Kanya. Inaasahan ng Diyos na bawat isang to God be the glorians ay nandirito ngayon at buong pusong magpapasalamat mamaya sa ating Diyos na buhay. Ay, napakahalaga ng pasasalamat niya. Mamaya malaman niyo kung bakit. Now, what does thanksgiving mean? Ano ibig sabihin nito? The Hebrew word is toda. Toda or toda. Sa Hebrew po. Next, sa English. Which means to praise Him. So, thanksgiving means to praise Him and to offer something to Him. Pag nagpe-praising tayo, it's a form of thanksgiving. Pag nag-o-offer ka sa Lord ng something o songs or ano man yung ino-offer sa Lord, it is a form of praising. And next, it is an expression of gratitude and it's totally tied to who God is. Ang thanksgiving po ay nakatali kung sino ang Diyos. So that means, the more you learn about God, the more we should praise and glorify Him through thanksgiving. Mentras kilala mo siya, lalo kang magpapasalamat sa Kanya. Alam niyo, dalasan niyo ang palakpak. Kasi ang palakpak po, sign ng pasasalamat sa Lord. Hindi ako pinapalakpakan niyo, ang Diyos. Now, pang-apat na tanong, what are the things you have to give thanks to God? Ano-ano yung dapat pasalamat natin sa Lord? Una, thanksgiving when we obtain victory from God. Pag nagkaroon ng victory, thank you Lord. In the book of Exodus 15 verse 21, pagkatapos nila manalo sa Pharaoh, sabi ni Miriam, kapatid ni Moses, answer them, sing to the Lord, for He has triumphed gloriously. The horse and its rider has thrown into the sea. Nagkaroon ng tagumpay, kanya, thank you Lord. Pangalawa, thanksgiving in contrast with your current situation or circumstances. Kung ano yung kinalalagyan mo hindi maganda, nagpapasalamat ka pa rin sa Lord. Romans 5:2, St. Paul, through whom also we have access by faith into this grace in which we stand and rejoice in hope of the glory of God. Ando na silang glory. Kanina, pag sinabing glory ng Lord, gino-glorify ang Lord, ay nagpapasalamat tayo sa Lord. Saan sila nagpasalamat? And not only that, but we also glory. We thank God in tribulations, knowing that tribulation produces perseverance. And perseverance, character, and character, hope. So meaning, sa kabila na sila nasa tribulations po ay nagpapasalamat pa rin sa Lord. Isang way yan, kanya tayo nagbibigay ng thankfulness sa ating Lord. And most importantly, in 1 Thessalonians 5:18, in everything give thanks. Sa lahat ng bagay, magpasalamat kayo. Mabigat yun. Sino-sino may problema, taas ang kamay. Pasalamat ka sa Lord. You know why? Pasalamat ka sa kabila ng problema mo, buhay ka.
Pasalamat ka sa kabilang problema mo, nandirito ka, nananampalataya ka. Pasalamat ka sa kabilang problema mo, ando doon, naniniwala ka pa rin sa Diyos, nagtataas ka ng kamay sa Diyos, nagbuburi ka pa rin sa Lord. Magpasalamat ka. That's why in everything. Why? This is the will of God. God in Christ. God in Christ. Yun daw Diyos na kay Kristo. Alam na natin kung sino yung Diyos na yun. Concerning you. Concern ang Lord sa atin po o concerning sa atin po, magpasalamat po tayo kahit may mabibigat na problema. But the question is this: what kind of thanksgiving do we have to give God in 2025? Anong klaseng pasasalamat ang ibibigay natin sa Diyos sa 2025? Okay, now, in 586 BC, King Nebuchadnezzar destroyed the temple of God in ruin. Winasak talaga ni King Nebuchadnezzar at ng mga Babylonians army po ang temple of God, yung first temple of God or yung tinatawag na Solomon's temple. Now, but Zerubbabel decided to rebuild it again. Itatayo uli ni Zerubbabel. But we may observe in Ezra 3:10-11, when the builders laid the foundation of the temple, naitayo na ang foundation. Ang foundation wala sa taas. Ang foundation nasa ilalim po. Nang mailagay na yung foundation pa lang yun. Wala pa po yung templo. Foundation pa lang. Yung tutuntungan pa lang ng temple ang nailagay. Ito na po sila. Temple of the Lord. The priests stood in their apparel with trumpets. Take note the word with trumpets. And the Levites, the sons of Asaph, with cymbals to praise the Lord according to the ordinance of David. Kanino ordinansa? Kay David po, inutos ni David yan. Foundation pa lang ay mag-praising na kayo, sabi ni King David of Israel. Next. And they sang responsibly, praising and giving thanks to the Lord. And then all the people shouted with a great shout when they praised the Lord. Because, bakit nag-praising, bakit nagpasalamat? Because the foundation of the house of the Lord was laid. This is the thanksgiving we have to give in God sa 2025. The advanced thanksgiving powered by faith. Yun ang kailangan natin. Pundasyon pa lang, nagpapasalamat na sila. Hindi nila alam kung maitatayo yung templo na yun o hindi. Hindi nila alam kung matutuloy. Hindi nila alam kung kaya sustentuhan talaga. Pero nagpapasalamat na sila. Pundasyon pa lang. Nagpapasalamat na. Yes. For your information, according to some economists, 2025 will be a very tough year regarding global economy. Matindi po ang kahirapang dadanasin ng mga negosyante, dadanasin ng mga nagtatrabaho, dadanasin ng mga profesional sa isang taon po. At hindi na ako magtataka. Sapagkat tandaan natin lahat, mentras lumilipas ang panahon ay pahirap ng pahirap, ng pahirap, ng pahirap, ng pahirap yan hanggang sa umabot sa 7 years tribulation. Kanya yung sinasabi natin gaganda, gaganda, gaganda konti, sasama ng malaki, gaganda ng konti, sasama ng malaki. Ganyan na po ang mangyayari ngayon. At ang mabigat, baka pasama na ng pasama ng pasama at wala ng pabuti. Yan ang problema ng world. Yan ang magiging problema ng world. Sila mismo ang siya nag-a-analyze niyan. Sila mismo ang nagsasabi niyan at sila mismo nag-aaral tungkol dyan at sila mismo ang nagsasabi. 2025 is a very tough year. Now, if 2025 is a tougher year than 2024, then our faith has to be tougher than the tough times times in 2025.
Yan pirmi tatandaan ninyo. Huwag yung tignan yung kahirapan darating. Ang tignan mo yung iyong faith, yung iyong pananampalataya. Nasaan na pananampalataya mo? Tumataas ba pananampalataya mo? Lumalago ba pananampalataya mo? By faith. In what way? Mark 8:6. And he commanded the multitude to sit down on the ground. Nagpakain siya ng 5,000. And he took the 7 loaves and gave thanks, broke them, and gave them to his disciples to sit before them, and they sat up before the multitude. He took the 7 loaves, kinuha yung kulang, and gave thanks. Nagpasalamat na siya. In other words, kulang pa, nagpasalamat na. Sa ating pagkakulang, nagre-reklamo na. Ang Lord natin pag nag-pray, kulang pa, nagpapasalamat na. Dahil alam niya, kasya to. So, sobra pa to. At yun ang nangyari. Yun ang nangyari. Konti pa lang, salamat na. Katulad din sa atin, kung hinihingi mo sa Lord, ngayon konti pa lang binibigay, pasalamat ka na. Dahil umpisa na yan. Yan sabihin nun, para kompletohin ng ating Lord. Yun yung thanksgiving na gusto ng Lord. Wala pa. Thank you na. John 11. Nabatay si Lazarus. Bubuhayin. Then they took away the stone from the place where the dead man was lying. And Jesus lifted up his eyes and said, nagpray, Father, I thank you. Teka Lord, ano yung thank you? Wala pa naman nangyayari. Patay pa siya. I thank you that you have heard me. Narinig mo ako. Salamat po, narinig mo ako. Hindi pa niya alam kung sasagutin o hindi. Salamat po, advance. Ang thank you niya, advance. Isa pa next. And I know, alam ko, that you always hear me. Ang panalangin natin madalas, naririnig kaya ako ng Diyos? Siya hindi. Alam ko, pirmi mo akong naririnig. Kanya, salamat po, Panginoon. Salamat po. But because of the people who are standing by, I said this, that they may believe that you sent me. In other words, sa Diyos, yung patay, mabaho pa, thank you na. Wala pang naaamoy na miracle, thank you na. Kaya kung nararamdaman mo mabaho pa, ang problema mo, maalingaso pa yung problema mo, magpa-thank you ka na sa Lord. Dahil ang susunod doon, yung mabagong miracle na ng ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Last example, St. Paul, 2 Corinthians. Now, thanks be to God who always, ahead siya. Thanks be to God who always leads us in triumph in Christ and through us diffuses the fragrance of His knowledge in every place. Thank God who always lead us in triumphs. Salamat sa Diyos at pirmi kami nililid sa tagumpay. Salamat. Wala pa yung tagumpay, pinasasalamatan na ni St. Paul. Now, this kind of thanksgiving is powered by faith. By faith. By faith. But the question is, faith in what? Yan ang tanong. Next. How do we give thanks powered by faith? Paano tayo magbibigay ng thank you, Lord, na nandun ang power ng faith o powered by faith? Ezra 3:11. First, they sang responsibly. Okay, listen to me, choir. Kayo din lahat na kumakanta sa ating Lord. Sila kumanta na
nagre-response. Kumakanta sila, nagre-response sila. Saan nagre-response? Kaduktong nito sa Psalms 136, 1-26. Ito po yung response nila. Bakit sila nag-response? This song was in response in, number 1, creation. In their exodus from Egypt, nung lumabas sila, thank you Lord. In His protection, pinasalamatan nila. Yung supply of food in the wilderness, pinasalamatan nila. In other words, habang sila po, nagpe-praising sila, nagpapasalamat yung mind nila sa ginawang nakaraan ng ating Lord. Yun ang response nila, yung pasalamatan ng Lord, yung mag-praise sa Lord dahil sa ginawa ng Lord doon sa nakaraan. So, ibig sabihin pala, pag nagpe-praising tayo, lalo worship song, habang nagwo-worship ka, iniisip mo lahat, Lord, ang buti mo talaga, Lord. Yung ginawa mo sa akin, Lord, pinagaling mo ako, Lord. Lord, yung anak ko, pinagaling mo, Lord. Lord, anak ko, pinagpala mo, Lord. Habang kumakanta ka, nagre-response ka doon sa ginawa ng Lord sa'yo. Going back to verse 11. And they sang responsibly, praising and giving thanks to the Lord. Why? For His good, for His mercy endures forever towards Israel. Next. Then all the people shouted with a great shout when they praised the Lord. Sumisigaw sila talaga pag nagpe-praising sa Lord bilang pasasalamat sa Lord. Wala kang makikita sa kanila. Lord, salamat po. Lord, salamat po. Ilagaling po. Salamat po. Salamat. Walang ganon. Walang bibing nagpapasalamat sa kanila. Walang itik. Ang nagpapasalamat sa kanila, Panginoon, salamat Lord, salamat Lord. Salamat po Lord, yung templo na tayo Lord. Salamat yung templo Lord, itatayo mo rin. Ganon sila magpasalamat. Hindi sa atin, titingin ko ang katabi mo. Lord, salamat, salamat. Tingnan mo kung nakakahiya pa yung itsura mo. Anong itsura? Hindi pinag-uusapan ng itsura dyan. Ang pinag-uusapan yung galing sa heart mo habang nagpapasalamat ka, habang sinasabi mo sa Lord, thank you Lord. Saan nanggagaling ang sinasabi mo? Sa heart dapat nanggagaling. Wala kang pakialam sa katabi mo, sa kanan, sa kaliwa. Wala kang pakialam sa lahat. It is between you and God at nagbibigay ka ng pa-thank you mo sa ating Diyos na buhay with a shout. Okay, listen carefully. And all of them, all the people, shouted with a great shout, praising the Lord. Why? Not only because the foundation of the temple was laid, hindi lang dahil sa foundation, but because of the goodness and mercy of God. Yun ang pinasalamatan nila ng gusto. Yung habag ng Diyos sa kanila, yung kabutihan ng Diyos sa kanila, yun ang kanilang pinasalamatan. Meaning, ang kabutihan ng Lord, ang isa sa pwede mong sandalan, sa pwede mong asahan, para maibigay ng Diyos ang hinihingi mo sa Kanya sa 2025. Yung kabutihan ng Lord. Now, kung sakali nadama mo na hindi ka karapat-dapat sa kabutihan ng Diyos, may isa ka pang option. Yun ay walang iba kundi ang habag ng Diyos. The mercy of God that endures forever. Ay, grabe po yan. And I pray that way. I pray that way. Sinasabi ko sa Lord, Lord, alam ko hindi ako karapat-dapat sa kabutihan mo. Kaya Lord, sagutin mo ako ng dahil lang sa habag mo. Sa habag na lang, Lord. Huwag na yung kabutihan mo, Lord. Yung habag mo na lang, Lord, sa amin. Yun na lang po, Panginoon. Habag mo na lang ang hinihingi ko sa iyo, Lord. Dahil ang habag ng Diyos ay hindi nawawala.
forever. It endures forever ang habag ng ating Panginoon. That means, your thanksgiving is powered by faith in the mercy of God. Yung pananampalataya mo, nandun sa habag ng Lord, na nananampalataya ka, na anuman na nagawa mo, anuman nangyari sa'yo, yung habag ng Diyos, nandun pa rin sa'yo, at hindi ka pababayaan ng Diyos na buhay. Hindi ka niya kababayaan. Huwag niyo ilagay ang faith niyo sa hinihingi ninyo. Ilagay niyo yung faith niyo sa mercy of God. Doon niyo ilagay. Na hindi sasablay ang habag ng Lord. Kung sumablay ka sa kabutihan ng Lord, dahil hindi ka karapat-dapat sa kabutihan ng Lord, pero sa habag ng Lord, pati makasalanan kinahabagan ng ating Diyos. What more ikaw na anak ng Diyos? That's why surely you will receive it. Why? Because of His mercy endures forever to His children. Ganun ang habag niya sa kanyang mga anak. For your information, the negative condition and situation of the world has nothing to do, or demands this kind of thanksgiving. Yun ang kailangan natin ngayon po. Yung sitwasyon ngayon, yung ganyan thanksgiving na kailangan po. Because I know all of you, lahat tayo merong heart desires for 2025. Sino-sino may heart desires sa 2025? Lahat tayo, ako meron, kayo meron, lahat tayo meron, kayo nanonood, meron din kayo. Lahat tayo, meron tayong heart desires. Because we, listen carefully, we, as temple of God, it might be that some of us are ruined in finances. Sa kanila yung temple of God, literal, bagsak, wasak, winasak ng demonyo. Maring ikaw din. Ang finances mo, pinatapak ng demonyo. Kaya ikaw, as a temple of God, sa finances, bagsak ka. And as a temple of God, physically, bagsak ka rin dahil mabigat ang karamdaman mo o may karamdaman ka ngayon. And emotionally, meron kang emotional breakdown sa ngayon. Sa relationship talaga, wasak ang relationship. Kaya wasak ang temple of God, at wasak ang relationship. But I just want you to know that the global negative situation nowadays has nothing to do with your heart's desire. Walang kinalaman po. Kung naman ang ginawa ng demonyo sa'yo, walang kinalaman ng demonyo ngayon dito po sa hinihingi natin sa ating Lord. Yung nangyari sa'yo, may kinalaman ng demonyo. Pero yung hinihingi mo sa Lord, walang kinalaman na ang demonyo dyan. And if economic crisis, wars, pestilences, earthquakes, super typhoon have nothing to do with your heart desires. Walang kinalaman. In fact, it's only your faith in the mercy of God that matters. Yung pananampalataya mo sa habag ng Diyos, yun na lang ang pinag-uusapan. Wala nang iba. Because our God is a merciful God. Yun lang po ang pag-uusapan. Ang mercy ng ating Lord. At huwag yung tignan yung ginawa ng devil sa inyo. Huwag yung tignan yung nangyayari sa paligid na gawa ng kaaway po. Kahirapan, huwag yung titignan. Walang kinalaman yan sa ibibigay ng Lord sa atin sa 2025. Walang kinalaman yan. Ibig sabihin, kahit meron niya mga ganyan nangyayari, yung ibibigay sa'yo ng Lord, tuloy pa rin sa 2025. Tuloy pa rin. As long as you have faith in His mercy. Verse 12. But many of the priests, Levites and heads of the fathers' houses, all men who had seen the first temple, nakita nilang buo, ngayon wasak na, wept with a loud voice. When the foundation of this temple was laid before their eyes, yet many shouted aloud for joy. Nag-iiyakan, nagkakatuwaan, halo, mixed emotions ang nandoon. Pero joy lahat. Pero may umiiyak, may nandoon at tuwan-tuwa sila nandoon ng joy. Ano resulta? So that people could not discern. Hindi na nila alam
kung ano yung ingay na kanilang narinig, kung iingay ito ng joy from the noise of the weeping of the people. For the people shouted with a loud shout, and the sound was heard afar off. Ito ba'y iyak ito ng shout of joy ng mga taong umiiyak? Take note. Isa lang ang binanggit dyan. Yung ingay ng shout of joy ng mga taong umiiyak. Sobrang ingay. Sa dami na umiiyak. Lahat sila, iyakan sila. Bata, matanda, iyakan dahil yung templo. Nandun lang, foundation pa lang yun. Iniiyakan na at pinasasalamatan na. Hindi ko alam kung gaano kaingay sila. Kung sila kasi dami na lumabas doon sa Exodus, about 3 million, 4 million. Imagine 4 million, umiyak lahat na may kagalakan. Gaano kaingay yun? Gaano kaingay yun? Kanya meron silang hindi narinig na isa. Meron silang isang hindi narinig. Although sinabi ng Psalms 101, ang sabi ka doon, make a joyful shout to the Lord all your land. Yun ang isa sa sinasabing joyful shout. Yung pong sumisigaw ka, umiiyak ka dahil sa galak, dahil alam mo, ang Diyos ay tutugunin ka, ang Diyos ay tinugong ka. But, hinahanap ko din doon sa ingay na yung kung ano pa yung maingay at hindi nila yung sinabing hindi ma-determine kung ano yung ingay na yon. Balikan natin yung verse. The people could not discern the noise of the shout of joy from the noise of the weeping of the people. Dalawa pala. The shout of joy, sumisigaw, nagagalak. Umiiyak yung mga tao. Pero dahil din sa joy, kanya sa umiiyak. For the people shouted with a loud shout. Sumisigaw itong mga taong ito na with joy. At yung naman umiiyak ng buong kalakasan na umabot doon sa malayo. So dalawa naririnig. Maingay na nagkakatuwa, hindi umiiyak. At yung mga umiiyak na natutuwa rin pero umiiyak sila, yun yung noises na narinig nila. Dalawang noises yung narinig nila. May nawawalang isang noise. Ano yung isang noise na nawawala? Sa verse 10. When the builders laid the foundation of the temple of the Lord, the priests stood in their apparel with the noise of the trumpets. Yun ang hindi narinig sa sobrang sigaw nila. In other words, pag sila nagpasalamat sa Lord, at pag sila naghangat na alam nilang tagumpay na sila, may trumpet sila. Nagbo-blow sila ng trumpet kaya hindi na marinig. Sa sobrang ingay ng mga tao, hindi marinig yung trumpet na hindi nila alam. Yun ay isang pinaka-importante sa lahat. Yun ang trumpet of victory. It is a sign of victory. Sa Numbers 10:9, ano sabi ka doon? And when you go to war in land against the enemy who oppress you, then you shall sound an alarm with a trumpet, and you will be remembered. You will be remembered. Pag uminga ng trumpet, you will be remembered before the Lord your God, and you will be saved. Ligtas kayo. Tagumpay kayo. Pag tumunog na ang trumpet ng ating Panginoon. Una, ginawa nila, umiiyak, nagpasalamat sa Lord. Buong lakas na nagpasalamat sa Lord habang umiiyak po sila. How I wish magawa natin ngayon ito. Yun muna ang gawin natin. Tsaka tayo mag-ingay ng trumpet mamaya. Gusto ng Diyos marinig yung ingay ng pag-iyak natin ng pasasalamat sa Lord. Itong buong Cuneta Astrodome na ito, mapuno ito ng pasasalamat sa Lord. Mapuno ito ng iyak dahil sa pasasalamat sa Diyos. Dahil alam natin, sa 2025, pinasasalamatan na natin ang gagawin ng Diyos sa atin. At yung ginawa ng Lord sa 2024, pasasalamatan na natin. Kaya sana, sa oras ito, doon muna tayo pumasok sa pasasalamat natin sa ating Lord. Advanced Thanksgiving ang gagawin natin. Una, yung ginawa niya, ginawa ng 2024. Tapos yung advance ngayon, yung gagawin ng Lord sa 2025, pasalamatan din natin sa Lord. Pero ang unang pasalamatan natin, yung ginawa ng Lord nung mga nakaraan taong ito. Itong 2024 na ito, yun muna, pasalamatan po natin. Ng buong puso't kaluluwa na sa puso natin nanggagaling.
Yan ngayon ang ini-expect ng Lord po sa atin. Shall we all stand, please? Sana pagtayo pa lang nararamdaman nyo ng pasasalamat. Sana pagtayo pa lang nadadamanan ninyo na dapat tayo magpasalamat ng gano'n, na sumisigaw tayo ng pasasalamat sa Lord. All that you've done, I will thank you for all that you're going to do, for all that you've promised and all that you are. Is all that has carried me through. Jesus, I thank you. And I thank you, Lord. And I thank you, Lord. Thank you for loving and setting me free. Thank you for giving your life just for me. How I thank you, Jesus. I thank you, gratefully thank Hallelujah. Come on. Shout to the Lord. Shout it to the Lord. Shout it to the Lord. Hallelujah. Punuin natin ang sigaw ng pasasalamat ang lugar na ito. Punuin natin ang sigaw ng pasasalamat. Come on, give thanks to God. Salamat po, Panginoon. Salamat, Diyos. Salamat, Lord. Buhay ako ngayon. Salamat, Lord. Pinagaling mo ako. Salamat, Diyos. Pinakain mo ako isang taon. Maging aking pamilya, Panginoon. Salamat po, Diyos. Salamat sa lakas na binibigay mo pa. Salamat, andirito pa rin kami hanggang ngayon, Diyos. Salamat po, Panginoon. Give thanks for everything. Give thanks in everything. Give thanks. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. 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 Alam ko natutuwa ang Lord sa araw nito sapagkat buong puso't kaluluwa, pinasalamatan natin yung lahat ng ginawa ng Diyos sa atin sa taon 2024. Yung pasasalamat na yun natin sa Lord na ibigay glory sa ating Diyos at yung nakalugod sa ating Panginoon. Ngayon naman po, pasasalamatan naman natin yung gagawin ng Lord sa 2025 sa atin. Sabay-sabay tayo magtra-trumpet po ng buong kalakasan sa ating Panginoon. At yung ingay na yun ay ingay ng tagumpay na sa 2025 ay makukuha natin ang kailangan natin sa ating Lord. The trumpet of victory. Yan ang gagawin po natin. Nananampalataya tayo, kahahabagan tayo ng Diyos 2025, kahahabagan tayo ng Lord at ibibigay yung kailangan natin. Yes, Lord! We thank you, Lord! We thank you, Lord! We thank you, Lord! Hallelujah!
break free, want to break free, get up and dance. His love never ending. There's no escaping the truth. There's no mistaking it's you. God forever will get up and dance and praise you. There's no escaping your life. There's no mistaking your love. Across the world we will get up and dance and praise you. Sometimes I wonder, is he faithful? Does he see me in my trouble? Does he understand? Sometimes I question if he's able. Can he rescue? Can he save me again and again? But when I look back, did he move every mountain? Did he part every sea? Yes, he did. So yes, he can. Did he defeat the darkness? Did he deliver me? Yes, he did. So yes, he can. Yes, he did. So yes, he can. I've seen too much, now I can't deny. He's come through every single time. From the beginning until the end, he did, he will, he can. Yeah, that's right. Come on, say we have faith. Did he move every mountain? Did he part every sea? Yes, he did. So yes, he can. Oh, did he defeat the darkness? Did he deliver me? Yes, he did. So yes, he can. Did he defeat the darkness? Did he deliver me? Yes, he did. So yes, he can. Oh, yes, he did. So yes, he can. Yes, he did. So yes, he Kaya ng Diyos! Kaya ng Diyos! Kaya ng Diyos natin yan! Kaya ng Diyos! Kaya ng Diyos! Everybody shout, praise the Lord! Everybody shout, hallelujah! Pwede po ba na sabay-sabay tayong sumigaw na, salamat Lord sa lahat ng ginawa mo po sa amin ngayong taon na ito. 1, 2, 3. Salamat Lord sa lahat ng ginawa mo po sa amin ngayong taong ito. So praise God mga kapatid, maraming salamat po sa napakagandang mensahe, brothers and sisters, regarding po sa value of thanksgiving. Ganyan po katindi pagdating sa pasasalamat or thanksgiving. Kung paano po tayo magpapasalamat po sa ating Panginoon. Mga kapatid, alam nyo po, talaga napaka-importante po niya, lalo na po magtatapos po itong taon na to. We should give thanks in victory. Sa oras din po ng kapighatian. So hindi lang po sa success, hindi lang po sa victory, pati sa kapighatian. At sa pagkakataon po na kahit salungat po sa sitwasyon po natin po sa mga nangyayari po sa ating pong paligid. Remember po ang sinabi po ng Bible, in everything, give thanks. Why? Dahil this is the will of God. Kalooban po ng Panginoon. Kahit binabatbat po tayo ng pagsubok, ng problema, we are experiencing difficulties po,
we should offer our advanced thanksgiving. Of course, powered by faith po yan. Remember yung ating po napakinggan ngayong umaga. Para maipakita po natin yung pagtitiwala po natin sa ating Panginoon na tayo po'y nagtitiwala ng gusto sa ating Diyos na buhay, sa Kanya pong mercy, sa Kanya pong habag. And ultimately, we will obtain victory from God. Amen po. Now, meanwhile, to all our first-time guests and ganyan po sa ating po mga first-time viewers po natin, tunay na dapat po tayo magpasalamat po sa ating Panginoon. Ganun po talaga na nandun yung taos-puso o yung lubos po natin na pasasalamat. Why? Dahil kahit na hindi po tayo karapat-dapat, ay marami tayong pagkukulang sa Panginoon, marami tayong kapalpakan, ay kinahabagan pa rin po tayo ng Diyos. Because of His goodness po yan. Kaya po tayo nandirito at ginamit po ng Lord ang tao na nagdala po sa inyo dito. May nag-invite sa inyo, naniniwala po ko. Kaya po kayo nandirito. Ginamit po yan ng Diyos para madala kayo dito. Para mapakinggan po ninyo ang Kanya pong mga salita. At para madama po ninyo ang Kanya pong kabutihan. At para din po maipakita po sa inyo yung pong advanced thanksgiving powered by faith. Of course, the first step para ipakita po natin sa ating Panginoon na tayo din po ay nagpapasalamat o nandun yung ating advanced thanksgiving is we need to accept Jesus Christ as our personal Savior and believe in His gospel for you to be saved. So please listen to me sa lahat ng mga bisita na nandirito, kaya din sa mga first-time viewers po natin. Pag sinabi po natin kaligtasan, ang sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace we have been saved through faith. Malinaw po na sinabi ng talata that we are saved by grace through faith. Kaya lang po ang tanong, saan po tayo mananampalataya at maniniwala? That is the question. It is found in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. It is about the death of Christ, the burial of Jesus Christ, and the resurrection of Jesus Christ. Yan po yung tinatawag na the gospel of Jesus Christ na kailangan po natin sampalatayanan at paniwalaan yung death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Kaya lang po ang tanong, is believing enough? Pag tayo po ba'y nanampalataya, tayo naniwala, tapos na, tutuldok na po tayo dun, or hihinto na po tayo dun. Ang sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 17, sa bandang baba ng talata, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Ano daw ang katatapusan? Ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? So sa madalit sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Pag tayo nanampalataya, tayo naniwala, kailangang lakipan po natin ang pagsunod. Hindi po tayo matatapos sa believing, but rather we need to obey the gospel of Jesus Christ. Kaya lang po ang tanong, how will you obey? It is found in the book of Acts chapter 2 verse 38. First, we are going to repent. Tayo po'y magsisisi po ng ating pong mga kasalanan. We're going to confess our sins. Hingi po tayo ng tawad sa ating Panginoon at naniniwala po ko, kahit pakiramdam mo, ang dami mong kapalpakan, yung mga nakaraan mo, hindi maganda, ang dami mong mali na nagawa, mabigat ang kasalanan mo sa Panginoon. But believe me, my friend, brother, sister, kahit gaano pa kabigat yan nagawa mo, for as long as nandun yung genuine repentance sa ating po mga puso, dahil yan po ang tinitignan ng Panginoon, yung ating taos-puso na pagsisisi, believe me, the Lord is willing and able to forgive your sins. At dyan din po papasok yung pong death to sin. So yan po yung unang step, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. So tayo naman po ibabautisman sa tubig, ilulubog po tayo sa tubig, in the name of Jesus Christ po yan. Sabi po sa Romans 6 verse 4, therefore we were buried with Him through baptism into death. Ulitin ko, we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Madalit sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Why? Dahil para bagang inililibing naman po natin yung ating pong mga kasalanan, kasabay naman po ng paglilibing kay Kristo. Take note, hindi po ito pag-aalis ng dumi ng katawan o paghuhugas ng dumi ng katawan, kundi ito po yung pag-aalis po ng ating pong mga kasalanan. Kaya po tayo nagpapabautismo. Now that is the second step. Now the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit. Diyan naman po papasok ang ating transformation, yung ating pong regeneration. Sa madalit sabi, tayo mababago na po na nabanggit po sa Romans 8:11, hindi sa Titus 3:5. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we're also receiving power. Power saan? Aminin nyo man hindi sa lahat ng mga bisita na nandirito, hindi sa mga first-time viewers, lahat tayo may kahinaan. Maliit na kahinaan, malaking kahinaan, kahinaan pa rin yan sa harapan ng Panginoon. Kung minsan pinipilit natin magbago, 1 buwan, 2 buwan, sa mga susunod na panahon, bumabalik ka sa dati. Bakit? Sarili mo lang. But you know what? Once you receive the gift of the Holy Spirit, yan yung sinasabing power. Power saan?
power to overcome all our weaknesses. At yan din po yung magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban po ng ating Panginoon. So take note, ito pong tatlong bagay nito ay kailangan maganap po sa ating po mga buhay. First, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news. And that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa oras po ito, sa lahat po ng mga bisita na nandito, pwede po ba na iyuko po ninyo yung mga ulo? Just whisper a short prayer to God. Sabihin mo sa Kanya, Lord, I'm sorry kung nakagawa ako ng kasalanan sa iyo sa mga nakalipas ko. Just a short prayer. Sabihin mo sa Panginoon, patawarin mo ko. Pinagsisisihan ko lahat ng mga pagkakamali at pagkukulang ko. Just whisper a short prayer habang nakayuko po ang inyong po mga ulo. Ibulong mo sa Panginoon yung mga pagkukulang mo kung meron ka man nagawang kamalian. Just a short prayer, brother and sister. Habang nakayuko po ang ating pumangulo, pwede po ba na itaas natin ating dalawang kamay? Habang nakayuko ang ating pumangulo. And please repeat after me with this prayer. Ganyan po yung mga first time viewers po natin. Please repeat after me. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo malapit po ako sa bilang isang makasalanan. isang makasalanan. Patawarin mo po ako Tawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. pagkukulang. Sa oras na ito, Sa oras na ito, tinatanggap po kita tinatanggap po kita bilang sariling bilang tagapagligtas sariling tagapagligtas. at tinatanggap po kita Tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako Naniniwala po na ikaw ay namatay, ikaw ay namatay. ikaw ay nilibing, Ikaw ay nilibing. at sa ikatlong araw Sa katlong araw, ay nabuhay na ikaw ay magmuli. nabuhay na Tulungan mo po ako Tulungan mo po ako makapagsimula kapagsimula ng bagong buhay ng bagong buhay. at idagdag mo po ako Dagdag mo po sa iyong kaharian. sa iyong kaharian. Maraming salamat po Maraming salamat sa pangalan ni sa Jesus. pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Yan po yung first step. Para sa pangalawang step po, on your right po, sa kanan po ninyo, ayun po yung green flag. Pwede po kayo sumunod dyan. Sige po, wag po kayo maglala. Wala pong bayad dyan para may explain lang din po sa inyo further details po. Sige po, while sa lahat naman ng mga first time viewers po natin, andyan po yung mga telephone numbers po natin. Pwede kayo tumawag dyan para makapagpa-schedule po ng water baptism. Otherwise, mag-iwan po kayo ng message po sa ating pong FB page. Andyan naman po, mag-mensahe lang po kayo para masagot po namin to give you further instructions. So meanwhile, here's our beloved Pastor Norma for the offertory and announcement. So God bless every one of you, and to God be all the glory.
Amen. Praise God. Napakaganda po ng mensahe ng ating beloved Bishop. At ganoon din po sa mga mensahe po ng ating Pastor Luke po para po sa Gospel of Salvation. Sa ngayon po, tayo po ay dadako sa ating pong offertory. Exodus chapter 35 verses 21 and 22. Then everyone came whose heart was stirred, and everyone whose spirit was willing, and they brought the Lord's offering for the work of the tabernacle of meeting, for all its service, and for the holy garments. Verse 22, they came both men and women, as many as had a willing heart, and brought earrings, nose rings, and necklaces, all jewelry of gold. That is every man who made an offering of gold to the Lord. Purihin po ang ating Diyos. Ganyan po sila magbigay sa Panginoon noong araw, no? Pati mga jewelries nila, inaalay nila sa ating Lord. Pero sa kapanahon natin, hindi po. Pananalapi na lamang po binibigay natin sa gawain ng Lord upang sa ganun po ay lumaganap pa, lumawak po ang gawain ng Panginoon sa kung saan dako dito po sa ating bansa. Ngayon po ay panahon po upang tayo po ay mag-alay sa Panginoon. Kung ano man po ang binigay niya sa atin, a portion of that ay binibigay natin sa ating Diyos ng buhay. So for our announcement, for complete details of our online giving, please refer to the ways and means to give dyan po sa ating ABP. Maraming salamat din po sa mga kapatiran, walang sawang sumusuporta sa ating mga gawain. And we will also like to extend our gratitude at ang aming pasasalamat sa bawat isa sa inyong nagbigay ng groceries, toys and clothes para po sa ating gift giving for our Pasko sa atin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Masaya po ba tayo kanina? Nang ginamit natin yung trumpet natin, paano po yung kay Lord, pangluwalhati kay Lord, at saka pagtaboy po yun sa lahat po ng mga sinasabi natin kamalasan sa buhay. In Jesus' name, amen? Kaya po pagka bagong taon, nagtatrompeta tayo, ibig sabihin, kahit anong nangyari sa atin, tagumpay pa rin si Lord sa atin. Alright, tumayo po tayong lahat at magbigay sa Panginoon ng pangwakas na panalangin. Sabihin mo muna sa likod mo, pinagpala ako. Yan. Siyempre, every time na tayo po ay dadalo sa gawain ng Diyos, kailangan makuha natin yung pagpapala. Anong pagpapala? Mga spiritual po yun na gift ni Lord sa atin. Kagalakan number 1 na. Pangalawa, aalisin ni Lord ang lahat ng mga worries natin, mga fears natin. Kaya dapat bago tayo umalos ng church na ito, masasaya po ang ating mga mukha. Iuko natin ang ating mga ulo. Let us pray. Dakilang Ama, maraming salamat po. Talaga pong sinagawa namin ang aming advanced thanksgiving sapagkat alam namin na yan po ang dapat namin gawin. Pinakita mo sa amin kung paano manampalataya mga tao mo nung unang panahon na kahit wala pa ang pinapanalangin nila, nagpapasalamat na sila. Kaya't ginagamit din po namin ang mga style nila, Lord, na ngayon pa lang nagpapasalamat kami sa inyo na sa taong darating na 2025, ang bawat isa sa amin na nagkaroon ng problema ngayon taon na to 2024 sa 2025. Maraming salamat, Lord, sapagkat tinugon mo na mga panalangin ng bawat isa. Iunat mo ang iyong mapagpalang kamay sa bawat isa sa amin, O Diyos, mula ulo hanggang talampakan ay pagpalain mo. Bigyan mo ng katalinuhan kung paano mapagtatagumpayan ang lahat ng mga problema sa buhay. Pakaingatan mo po mga pisikal na pangangatawan, huwag mong pahintulot sa mga deadly diseases. Ganon din po, O Diyos, ingatan mo mga pangananalapi ng iyong mga anak. Ibuhos mo po ang masaganang pagpapala mula, Panginoon, sa kalangitan. Ayon sa iyong mga pangako, hindi mo kami pababayaan. Maraming salamat po, Diyos. Tulungan mo po kami, Lord, na lagi naming maalala na dahil po sa iyong habag, ay napagtagumpayan namin ang lahat. Dahil sa pananampalatayang pinagkaloob mo po sa amin. Kaya maraming salamat. Hinihiling po namin ang basbas mo sa amin lahat. Sa iyo po lahat ang kapurihan. Ingatan mo po ang bawat isa sa pag-uwi. Ganon din po, O Diyos, ang lahat ng mga anak mo na lumapit sa harapan ngayon, hindi lamang po sila sa bautismo magwakas, kundi lagi-lagi na po silang dumalo sa gawain mo upang manourish ang kanilang spiritual life.
Pagpalain mo rin, Panginoon, ng iglesia na ito, Lord. Huwag mo pabayaan at ipagkaloob mong lahat ng pangailangan upang mapalaganap pa at ma-enhance ang gawain mo, O Diyos. Pagpalain mo rin ng bansa namin, Lord. Huwag mo kaming pahintulot, Panginoon, sa mga giyera o kaguluhan. Lagi mong i-maintain ang peace and order. Bigyan mo ng katalinuhan ng mga leaders namin. Salamat ng marami. Abuti mo po ang lahat ng mga kapatiran, Lord, maging nandun sa malalayong lugar. This we ask in Jesus' name. And everybody say, Amen. Amen. Praise God. The Lord bless and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. And lift up His countenance upon you and give you peace. God bless you, and to God be the glory. A blessed day, dear brethren. Let's take a moment to listen to these important reminders. For online giving and Bible study offerings, you may refer to these complete details. To all who give via check, please indicate the correct account names. Checks payable to Project G Code, account name Project G-Code Ministry. Checks payable to tithes, account name is Jesus Christ to God Be the Glory Church International Incorporated. If you would like to schedule a baptism or a one-on-one counseling session, feel free to contact us through the numbers displayed on the screen, or send us a message on our official Facebook page. We are excited to share these church updates to keep us spiritually filled. Be filled with overflowing joy in the Lord at our on-site worship service next Sunday, 9 a.m. at Cuneta Astrodome. Bring your loved ones and friends. Our church activities are back online, ready to kickstart 2025 with a bang. Mark your calendars and get ready to tune in on the following dates: My God Connection on January 13, Servants Force Devotion on January 14, and General Bible Study on January 16. Our church center's Ukay Ukay and Garage Sale is back. Visit us and get the best items on sale starting on January 6, Monday. You may still donate any of the following: appliances, equipment, toys, clothes, instruments, children's books, and school supplies. Donation box is at the information booth, and you may also drop them at our church center. This fundraising event is for the benefit of Project G Code. Our church merchandise are still up for grabs. Get your own gospel bag tag for only 60 pesos, church calling card, and stickers. Visit our church kiosk located at the entrance to purchase. Meanwhile, for those who still want to avail anniversary merchandise, pre-order can be made at the church kiosk as well. Catch ID04 songs on various platforms via Shuffle TV, airing on A to Z Channel 11, Monday to Friday at 5 a.m. and Saturday and Sunday at 6 a.m. and at Light TV Channel 33, Monday, Wednesday and Friday at 12 noon and Saturday and Sunday at 6 p.m. via One Radio, which is our newest radio partner. One Radio. You're listening to One Radio. Positive and uplifting music that brings you closer to Jesus. God is, on time is never late, never too early. I believe He is. Hallelujah. Remember all He's done. In Jesus' name, salvation in His name. No weapon formed against me will prevail. Broadcasting 24 hours a day, 7 days a week, bringing you the faith, hope, and love of Jesus. Online at oneradio.com.ph, on your smart speaker, or through the One Radio app. Jesus Music Community. Jesus Music Community. One Radio.
Catch the songs of IDO4 and more by downloading the One Radio app, available on the Google Play Store and the Apple App Store. Via Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, and other music streaming apps. Want to use your God-given gift and skills for His greater glory? Be part of the Servants Force. Sign up as a volunteer or become an SF worker. Scan the QR code or fill out the ministry form found on our website or at the information area every Sunday. The Servants Force Department will get in touch with you after successfully submitting the form. Grab this opportunity now. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. One more time. I'm saying yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. I'm pressed but not crushed, persecuted